Okay, so here's the thing. I'm engaged! I mean, like, if 10 years ago someone told me I'd get proposed to in the Italian Dolomites, I'd probably think, you're going crazy! Like, hindi ko nga ma-imagine yung sarili ko before na magpupunta ng Europe. I mean, it's crazy when you think about it. Hindi ko rin ma-imagine yung sarili ko before na, I don't know, being engaged, and I don't know, before coming to this point, everything was just a thought or like an idea. So, like, nung nangyayari na siya sa harap ko, like, okay, so, yeah, just a little backstory. Nasa plano na talaga namin na mag-Europe. And before coming to Europe, I was kind of hoping na doon siya magpo-propose. Wala lang, ewan ko. Kasi, like, you know, Europe, romantic and shit, ganyan. Pero, like, hindi namin siya napag-uusapan. I mean, yung being married lang in general na pag-uusapan kasi like, oh, what do you want to do when you get, yung usual stuff na pinag-uusapan kapag nasa relationship, you know. Pero like, we never get into detail kapag pag-uusapan yung saan tayo may engage and like, hindi ko alam. Pero like, in my head, medyo iniisip ko na parang, siguro sa Europe kasi like, hello, pupuntahan kita sa Europe, besh. Yun na nga, yung visa ko was valid for just a month and a couple of weeks, ganyan. Meron kaming mga planong puntahan, pero like wala kaming clear itinerary. But, na-mention ko na sa kanya na when I was a kid, dream ko talagang makapunta ng Venice, Italy. Parang iniisip ko lang sana naman na pick up niya yung mga binibigay kong mga hints, ganyan. So anyway, yun na nga. So in my head, if he was gonna propose, I think it's gonna be in Venice, Italy. So, wala talaga. So, yung proposal happened in Bolzano. Parang before going there, nagsasearch na talaga siya ng parang, I don't know, si Cash kasi is the type of person who likes to explore parang unique places or like try different things. Ewan ko, yung mga unusual stuff. So, ever since na nag-start yung relationship namin, dun talaga nag-match yung personality namin. So, parang those are the kind of stuff that we really do talaga when we go travel, ganyan, when we go to different places. It's very usual to me na mag-check siya ng Dolomites kasi, yun nga, unusual, ganyan. E di, parang napagkasunduan namin ang ganda-ganda, parang instead of going to Switzerland, yung Alps ng Switzerland, which is very, very pricey. Nakahanap siya ng ibang alternative. So like, yung sa plano namin, magsistay kami sa Italy for 3, 4, 5, 6 days. 6 days in total sa Italy. Yung first 2 days, sa Verona kami, kung saan si Romeo and Juliet, ganyan. Verona kasi, parang dun kami nanggaling from Germany, tapos yung Verona medyo parang 1 hour and 40 minutes away na lang from Bolzano. Yung Bolzano, yun yung town na malapit na dun sa Dolomites. Sa Bolzano naman, nagstay kami for 3 days and 2 nights. And then after that, tsaka kami pupunta ng Venice. Sa Venice, magstay kami for 2 days and 1 night lang. So parang wala talaga, inisip ko, ay shit, sa Venice pa to. Walang expectations, ganyan. Pero, the day before kaming umakyat ng Dolomites, nagkaroon pa kami ng malaking argument ni Cash. So, parang yun pa yung point na parang magko-question ka na parang ano ba yan? Parang lumakas lalo yung feeling ko na parang, ay shit, feeling ko hindi siya magpo-propose dito sa Europe at all. Hindi mangyayari sa Venice, hindi mangyayari, basta, hindi talaga. Pero, yung naging issue naman namin nung gabi na yun, naayos din namin that same night. Which is normal, di ba? Kapag nasa trip naman talaga, parang ang tagal na namin, parang 1 month na kaming parang on-off sa trip. Parang every weekend lumalabas kami. So parang feeling ko nandun na kami sa rurok ng pagkabuiset sa isa't isa kasi parang naiipon yung mga bagay na hindi niya na pagkakasunduan, ganyan. So parang sabi niya, sige, magkasundo tayo na parang after tonight, hindi na tayo mag-iipon ng ina sa isa't isa at bukas magiging okay na tayong dalawa. So, okay, ganyan. Natulog kami ng maaga, natulog kami ng maayos. Tapos kinabukasan, maaga kaming gumising for Dolomites. Kasi nga, we wanted to be there early. Kasi baka
First, hanggang 5 p.m. lang yung trip pababa ng mga cable car. So, if gusto namin masulit, we have to be there early. Tsaka gusto rin namin iwasan yung mga tao. So, yun, pag-akit namin doon, parang hindi pa nga ako naligo kasi parang hindi talaga ako nag-e-expect ng anything. So, sabi ko sa kanya, okay lang ba pagkababa na lang natin kasi mapapawisan din naman ako. Yung pagbaba na lang ako maliligo. Tapos parang yung suot kong top, yung top lang na parang basta-basta kasi parang iniisip ko magja-jacket naman ako dun sa tuktok. Parang, sige na, plain black na lang na kung ano man yung suot ko. Tapos parang magja-jogging pants na lang ako na parang hindi ako giginawin, ganyan-ganyan. As in, hindi ko talaga in-effortan at all kasi hindi ko siya, I didn't think it was gonna be there. So, ayan, umakyat kami. Easy hike lang siya, pero like, yung view talaga, super breathtaking. I have no words, parang hindi pa ako naka-experience ng ganong klaseng pagka-overwhelm sa isang lugar. I think yung closest was yung sa Bukidnon, yung sa Roti Peaks, yung parang may view ka ng mga bundok. That's the closest. Yung Dolomiti was like, it's different. Talagang sobrang overwhelming, breathtaking, at para ka talagang nasa postcard. Habang umaakit kami, parang, oh grabe, kahit saan ka lumingon, ang ganda-ganda. Tapos parang, ang saya-saya na nandun ka sa moment na yun. Parang, I was just super happy to be alive and to be in that moment. Sulit na siya, ganun. So, hike-hike kami, ganyan. Ang lamig-lamig, naglalaro kami ng snow picture-picture, ganyan. Tapos, nung nasa parang mga tanghali na, sabi niya, parang, oh, hanap tayo ng puntahan natin yung restaurant. So parang, inahanap namin yung tracks papunta doon sa restaurant. Tapos hindi ko naman alam kung saan siya papunta. Parang, meron namang mga arrows na doon papunta. Pero like, parang hindi na siya dinadaanan ng mga tao. Hindi ka mag-wrong turn dyan. Saan na tayo, B? Merong mga daanan doon na yung mga nagsiski lang yung pwedeng dumaan. And hindi mo pwedeng tawirin kasi masasagasa. Pwede kang masagasaan yung mga nagsiski, you know. So, ayun. Naglakad kami ganyan. Meron kaming dinaanan na parang feeling ko, kung walang snow, madadaanan siya ng mga tao. Pero like, dahil nga snow, hindi ko alam kung bakit kami nagpupunta. Parang nung time na yun, hindi ko naiintindihan. Sinusundan ko lang siya kung saan kami papunta. Tapos parang, nung nandun na kami sa medyo dulo, sabi ko, hindi yata to yung tamang daan. So, okay, sabi niya, sige daan, paakyat na lang tayo ulit. Pero, mga panahon na to, parang humihinto kami occasionally to take pictures, kanyan, kasi sobrang ganda talaga, napapalibutan kami ng Dolomites. At one point, nung pabalik na kami, sabi niya, parang punta tayo dun sa kabila, kasi nga daw parang mas malapit yung angle dun sa kabilang side, dun sa parang background mo na talaga yung Dolomites. Sabi ko, paano tayo tatawid dyan? Dyan dumadaan dun sa gitna yung mga nagsiski. Sabi niya, sige, basta tawid na, ganyan. Parang bilisan nilang namin, siyasyempohan namin, umalis yung mga nagsiski. Pero sa isip ko, parang naiipon na naman yung inis. Kasi parang, hindi nga tayo dapat dadaan dyan, delikado, baka masira natin yung track ng mga nagsiski. Ewan ko yung mga ganong shit. So parang, sige na nga, para lang hindi na kami magtalo. Kakahanap namin ng butas kung saan kami pwedeng tumakbo. Iniwan ko na siya kasi parang medyo hindi ko na naiintindihan kung ano yung gusto niyang ma-achieve. Iniwan ko siya at tumakbo ko dun sa kabilang side. Tapos, so sumunod siya ganyan. The entire trip kasi, dun sa mga pinupuntahan namin, naggaganto kami yung high five, gano'n. Tapos parang ang goal is pagko-compile namin yun. Para, ano yun, yung background iba-iba. Tapos, ganon. Basta yung magka-high five, mga trend sa TikTok, ganon. Tapos, yun, ang akala ko, kaya kami huminto dun dahil gusto niyang dun kaming maggaganon. So, nag-clap naman, nag-high five nga naman talaga kami nun. Di huminto na kami dun, nagsiset up siya, ganyan-ganyan. Ang tagal, parang mga 5 minutes na yata yun, or lampas na. Nung una, okay lang, kasi parang, okay, baka gusto niya talaga ma-achieve yung gandang background, ganyan-ganyan. Tsaka parang iniisip ko, yun na rin talaga yung pinakamagandang spot kung saan kami pwedeng mag-picture ng maayos. Nag-set up siya ng tripod, ganyan-ganyan. Tagal, no? Natutunaw na yung mga yelo na inaapakan ko, nabubutas na, nalalaglag na ako doon at lahat-lahat. Tapos yun, tapos parang eventually, natapos na siya. So, sinabi niya na parang, set up ko nga din tong phone. Kasi parang, all throughout ng trip, ang ginagamit lang namin pag-video ng mga high five, yung phone ko lang. This time, nilagay niya yung phone niya dun sa ilalim ng tripod. So, parang dalawang camera yung nakatutok sa amin. Sabi niya, just to be sure. Kasi daw baka hindi
di kami nakikita ng maayos dun sa phone ko kasi nga daw tumatagilid yung tripod, ganyan-ganyan, mga kung ano-anong sinasabi. So parang nakaganyan, no? Tapos tumakbo na siya. High five kaming dalawa, ganyan. Sabi niya, one more, ganyan. So high five kami ulit. Sabi niya, oh, kiss naman, kiss. Tapos, kiss. Tapos, hindi ko napansin na kinukuha niya na pala sa bulsa niya yung singsing. Oh my God. Hindi ko ma-explain kung ano yung feeling, pero parang lumipas na lang yung oras. Hindi ako makapaniwala na nandun ako sa moment na yun. Literal na parang, oh my God, is this happening? Anyway, so yun. Hindi na na-absorb ng isip ko yung mga sinasabi niya, yung speech niya, ganyan. Na-absorb ko na lang nung pinanood ko ulit yung video pagkatapos. Pero like, oh my God. As in, nung moment na yun, parang, holy shit, nandito ako sa Europe. Nandito ako sa Italian Dolomites na before, you know what, parang before going there, I didn't even know na yung place na yun ever existed. How? Hindi ko ma-explain. As in, parang sobrang overwhelming yung feeling na parang hindi ako makapaniwala na dumating kami sa point na yun. Tapos pinuksan niya na yung singsing. Sobrang ganda. Sabi ko nga sa kanya after niya mag-propose, it's the best proposal I could ever imagine having. You know, just wow. Sobrang personality ko yung ring. Ang ganda. Tapos, yung weather was perfect. Walang tao. Kaming dalawa lang yun nandun kasi hindi nga siya daanan ng tao at yung mga nagsiski lang yun dumadaan doon. Sobrang sunny. Parang nandun pa nga ako sa point na parang taklob na taklob ako kasi ayokong maarawan at alam kong iitim ako pagkatapos. Buong week, maulan, pero that day, sobrang sunny, walang clouds na humaharang dun sa Dolomites, hindi makulimlim, walang tao masyado, just perfect. I mean, I couldn't express enough how thankful I am just to be in that moment, just to exist in that moment. Parang nung time lang na yun, parang sobrang thankful lang ako at sobrang grateful sa lahat nung, like, how blessed ako at how blessed si Cash at how blessed yung relationship namin at the moment. So, after that, parang ang daming hugs, ang daming kisses, ganyan. Parang ayoko siyang matapos dahil sa sobrang perfect ng moment. Tapos parang after nang tinawagan namin yung friends namin, yung family, ganyan, announce. Ayun pa pala, before going to Europe kasi, umuwi si Cash ng Pilipinas. And parang I was kind of hoping na magpapaalam siya sa magulang ko na magpo-propose siya sa akin whatsoever. Pero parang the whole time na nandito siya sa Pilipinas, hindi naman kami naghiwalay. So parang there's no chance. Hindi rin talaga siya nagkaroon ng opportunity na i-meet yung parents ko, magpaalam ganyan. So parang pagdating ko ng Europe, parang nandun din talaga yung doubt na magpo-propose siya. If anything, inisip ko siguro pag uwi niya ulit ng Pilipinas, ganyan. At saka, pag pumapasok siya sa work, ako yung naiiwan dun sa bahay, parang sa apartment niya. Tapos, naglilinis ako, nagtinitiklop ko yung mga damit niya, laba-laba, ganyan-ganyan. Wala naman ako kinakalkal ko yung bag niya. Pero parang, at the same time, medyo ninenervyos ako na parang, oh my gosh, baka naiwan niya sa bulsa niya sa pants, ganyan. So, parang nang tinanong ko siya kung paano niya nakuha yung ring, kailan niya binili. There was this one time kasi nung nandun ako sa apartment niya, sabi niya, wag daw ako aalis. Nasa work siya, sabi niya, wag daw akong aalis kasi may dadating daw na package para dun sa isang office mate niya na nasa Pilipinas. Sa kanya daw pinapadala, ganyan. So ako yung nag-receive. Yung pala, yun yung ring. Sabi ko sa kanya, walang yaka. Ako pa talaga yung nag-receive. Isip ko siya to, ang smart ng strategy kasi parang sinabi mong sa office mate mo yan. So, definitely hindi ko bubuksan, di ba? Sabi niya, nagpaalam siya sa parents ko parang 3 days prior kaming magpunta ng Bolzano. Ayun, wala. Sobrang saya. Pag pinapanood ko yung video, hindi ako makapaniwala na nangyari siya talaga. I mean, even nung pababa pa lang kami galing Dolomites, shit, literally, even kahit nung nandun ako sa moment na yun, hindi ako makapaniwala na nandun ako sa moment na yun. Kasi like, paano nangyayari to sa buhay ko? Hindi ko maintindihan. The morning after nun, parang sobrang surreal, parang first day nyo ulit na magjowa. Hindi ko alam kung
ako lang ba yun? Parang once na, parang nasa next level na kayo at parang nadagdagan yung layer of security. It's honeymoon stage all over again. I'm so excited to plan our wedding. Although, syempre, mas okay sana kung nandito siya sa Pilipinas so we can plan it together. Pero, every morning, legit, pagkagising ko, bago ako matulog, iniisip ko kung ano yung magiging itsura ng wedding. Parang you just wake up and go to bed feeling so excited about everything. I think that's it. That's it. I just want to share how happy and grateful and blessed I am to be in this position, to receive all these blessings that I'm getting. And But I